Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for July 2024. Of course, take only what resonates. Ano yung mga dadating sa'yo this 2024, or July 2024. Anyway, if you want to book a personal reading, meron tayong available doon sa TikTok shop. Feel free to check it out. Unipree. Ayan yung TikTok shop ko. I-search mo na lang doon sa TikTok. Unipree. Anyway, yung i-check mo doon yung bracelet kasi yung bracelet yung may kasamang reading. And let's start. What do we have here for Virgo? This is for July 2024. Ano ang mga messages for the sign of Virgo? Also, check your Sun, Moon, Rising. Okay, for Virgo, messages for July 2024. You do have your distant horizon, great fortune, occupation, wow. And imprisonment, lovers is here, mature man, main female, bottom of the deck. The way I see this, I feel like, kung nasaan kang lugar ngayon, no? Kung nasaan kang place ngayon, and if this is your feeling na parang you're not satisfied, hindi ka masaya, ayaw mo ng ganito, maybe it has something to do with love, maybe it has something to do with career, kasi lovers is here, so, or whatever kind of partnership with the lovers ang meron sa'yo ngayon. And ang mas nagsashine sa akin dito is the number 5, yung number na yon nagpapapansin sa akin, and it's about change. It's about change. Number 5 is change. Ngayon, like, kailangan mong mag-create ng change regarding doon. Okay? Distant horizon, maybe this is you na kailangan mong umalis or mag-travel, lumayo to whatever this place na parang nasanay ka na, but hindi mo pa rin gusto yung situation mo. It's time for you na mag-take ng risk, no? Tanggalin mo yung mga nagpapabigat sa'yo. Kasi ito yung nagpapahirap sa'yo. In life, medyo may mga bagay na biglang dumadating. And hindi natin yun ini-expect. And the way I see this, pwedeng opportunity yon. May mga dadating na opportunity, yung iba dumating na eh. Yung iba dumating na. Si opportunity, all you have to do is to grab it. Kasi bakit? Paano pag yung opportunity lumagpas? 'Di ba? Or yung pagkakataon lumagpas na naman for you. Paano na? Great fortune. This is like whatever situation na pipiliin mo. And of course, maaaring ito yung makakapagpasaya sa'yo. Maaaring with the occupation, maybe has something to do with the job, na hindi ka naman talaga masaya. Pinipilit mo lang yung sarili mo na magtrabaho, or pilitin mo ang sarili mo na because may kontrata, yan, ganyan. Yung iba naman, pwedeng, kaya ka na sa trabaho na yan, it is because you feel like kailangan mo na pambayad ng bills, but definitely hindi ka naman masaya sa career na yan. So, this is the right time for you na go. Pumunta ka sa passion mo talaga, sa talagang calling mo. 'Di ba? Spiritual calling, whatever kind of calling, or you feel like itong opportunity na to might be ipinipilit na sa'yo noon pa, pero hindi mo masyadong ino-open ang isip mo regarding dito sa bagay nito. And you're not being creative enough maybe in the past kasi nga doon ka na nasanay. So parang ngayon yung calling mo July 2024 is for you to make changes, and pwedeng kailangan this time around kailangan mo umalis sa iyong comfort zone, and kailangan i-embrace mo yung mga bagong opportunity
para sa'yo. Kasi hanggang kailan ka magpapakulong with the imprisonment? Hanggang kailan ka mag-i-stay sa sitwasyon na hindi ka naman talaga masaya? Diba? Whether love, career, 'di ba? Dapat alam mo 'yan eh. Kasi sign na ito na kailangan mapalitan yung daily activities mo because maybe it's not healthy for you. O sabihin natin, sige, may pambayad ka sa bills mo, maganda yung kinikita mo dito, whatever. Pero are you really living your life the way you want to live your life, 'di ba? Parang nabubuhay ka ba talaga? Or nabubuhay ka lang ah, para masustain yung mga bagay na kailangan like bills, bayarin, responsibilities, 'di ba? Napakaiksi lang ng buhay. Baka mamaya diyan pa sa career mo na 'yan, ikaw magkakasakit, then pag nagkasakit ka, paano na? Iisipin mo na ko na sayang ang buhay ko. Dapat pala nag-take ako ng risk, dapat pala in-enjoy ko ang buhay ko, and dapat pala naging masaya ako. Okay? Some of you, I mean, I want I want those Virgos na nanonood sa akin ngayon na i-comment mo na if you are this person na let's help each other. Ano yung maya advice nyo sa bawat isa? I-comment nyo yan sa baba. Kasi maybe someone here is nagkakaroon ng pagdidesisyon na hindi siya makapagdesisyon. Tapos kailangan niya ng advice. Tapos kaya nga siya lumapit dito sa tarot readings. Kaya nga siya nanood. 'Di ba? And maybe you, maybe meron ka ng mga natutunan regarding this. Alam mo na yung sistema kasi medyo maaring ikaw ay may mas edad na sa kanila. So, feel free to comment it down below. Kasi maaaring ikaw ang maging inspiration dito sa mga taong to. Let's say, ano ba yung pinagsisisihan mo? Ano ba yung what if mo? 'Di ba? And, yeah, let's help each other. Ngayon, let's move on to reading pagdating sa love, July 2024. Ayan. So, ayun. Yung iba ngayon, ito na yung sign para dun sa iba, lalo na pagdating sa career or whatever is stopping you right now. Ito na yung advice na hinihingi mo. Ito na yung sign na hinihingi mo. Okay, let's move on to your love reading for the sign of Virgo. Check your Sun, Moon, Rising, Venus, guys. Okay, you do have your past life relationship. You do have your separation. Let your friends help you. Passion. And you do have here, you deserve love. And at the bottom of the deck is retreat. Wait lang, guys. Okay, so, sorry about that. Punta na tayo sa reading pagdating sa love. And ito yung mga cards na lumabas. And you do have your past life relationship separation. Let your friends help you. Passion. You deserve love. And retreat is here. Galing na tayo sa message kanina. I mean, yung kanina is general reading. Pero binabalik ka doon eh. Retreat. This is something na kailangan mong alisan. This is something na kailangan mong layuan, tapusin. And maybe this is your kalabit, no? Para pumunta ka sa talagang gusto mong puntahan. You do have your unrequited love. So, maybe you are in a situation or in a relationship na wala nang enough attraction, wala nang chemistry, wala nang feeling na parang gusto mo pa itong taong to. Wala na yung feeling na parang hindi na ako mag-grow, parang gano'n. Yun nandun yung feeling na parang, naiisip mo na sa sarili mo, parang hindi ako mag-grow dito, Parang ayoko ito. And, yeah, this is calling for you to think about yourself for now, kung ano ba talaga yung gusto mo. Kailangan mong i-reflect. Do some reflection sa sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Kasi you do have your separation and with a past life relationship, maybe there are choices in your life in the past na pwedeng pinagsisisihan mo. Pero alam mo yung pagsisisi na yun, hindi pa naman hulian lahat. Kasi hindi ka pa naman buhay ka pa naman eh. You can still make changes for your life. And you deserve love. Whatever you think na deserve mo, do it for yourself.
Now, with the let your friends help you, it feels like with regards sa mga bagay na gusto mong um, i-open up, or mga bagay na gusto mong sabihin, or maybe you need help, you want someone to talk to, ayan, maybe it's time for you na i-open up mo or i-release mo lahat ng itinatago mo or ikinikimkim mo sa sarili mo. Okay? Maybe you just want someone to listen, and you do have your passion, kasi actually the more napipigilan mo yung sarili mo, the more na pinahihirapan mo yung sarili mo sa bagay na yan. Okay? And this is like yung iba spiritual na bagay. I mean, I don't like to sound bastos, pero I want you to know, no, I know for sure yung mga nakikinig naman sa atin ngayon is mga mature people. So let's say for example, yung sex. Okay, let's talk about that. Yung katawan natin ginawa na parang we are human, no? Warm blood tayo. Of course, we need that. And then once na parang may calling, sabihin na natin ganun. Especially for men, masakit sa kanila yun pag hindi na i-release yung kailangan i-release, because you know what I mean. Masakit sa kanila yun. And so, sa katawan ng tao, ginawa talagang ganon. Okay? Hindi mo pwedeng baguhin yon. Ngayon sa spiritual na usapin, or emotional na usapin, ganon din eh. The more na kikimkimin mo, the more na pinahihirapan mo sarili mo. And pwedeng, sinong masasaktan, sinong mahihirapan. Okay? Mentally, spiritually, at pati sa health mo, pwedeng nagkakaroon ng effect yon. Yung pagkikimkim na yon, yung pagpapahirap na yun sa sarili mo. Okay? And meron akong alam na story, or meron akong personal experience na itong regarding a pet, which is yung pet is katulad din natin, mga warm-blooded sila. And lagi nakatali itong pet na to. Lalaki yung pet. Binigyan ng pagmamahal, binigyan ng pagmamahal, atensyon, masasarap na pagkain, ibinigay lahat doon eh. It's a breed of dog na parang malaking kind of aso kasi yun. So ang kwento is that nakuha naman niya yung mga kailangan niya. Pero yung pet na yon, meron siyang hindi nakuha. May kulang, which is let's say sex, Kasi nakatali siya eh. Hindi siya nagkaroon ng kapareha, hindi siya nagkaroon ng kapartner. So, alam mo yung kinamatay ng dog, cancer po sa itlog. And sobrang masakit para sa actually, pinsan ko yung may-ari nun. So, sobrang sakit sa kanila. Yan, pinagawaan pa nila ng kabaong yung aso. Inilibing nila, talaga lahat sila umiyak. Of course, they love that pet eh. Pero, yung pala, merong pangangailangan si pet na hindi niya naibigay sa sarili niya. So, paano ko ilalagay yun sa situation mo? I feel like hindi ka na nagiging healthy spiritually and emotionally dahil meron kang itinatali sa sarili mo, kumbaga pinipigilan sa sarili mo, or maybe people around you are telling you this, telling you that. Pero ano ba talaga sa sarili mo, yung gusto mo? Ayan, yung July 2024, gamitin mo ito na parang i-reflect ang sarili mo, tignan ang sarili mo, para alamin kung ano ba talaga ang gusto mo. Okay? So, yeah. And
unrequited love. So whatever kind of relationship, connection na parang feeling mo hindi na talaga nag-workout, you're not happy, you're feeling bored, you're not excited anymore, hindi ko sinasabi guys, hindi ako nagsasabi na parang if you are pamilyado, you you go for another person para magkaroon ng excitement, release whatsoever. Hindi tayo ganun kakitid, ano. But maybe it's time for you to talk. It's time for you na sabihin yung mga bagay na gusto mong sabihin. Okay, as simple as that. As simple as that. It's time for you na if you need to disconnect, if you need to release, wag mo lokohin yung tao, 'di ba? Kasi yun ang mali. Yun yung mali. Yun yung bawal. Yun yung pangit. Yung halimbawa, pupunta ka sa isang third party because you're not happy with your relationship, yun yung pangit. Kausapin mo yung tao, kausapin mo yung karelasyon mo, pag-usapan ninyo. Wag mo siyang saktan in a way na lolokohin mo siya. No? If you need to release this person, if you need to get out of that situation, pag-usapan, lalo kung may mga children na involved, kausapin mo. Okay? And yung mga involved na children, if they are already old enough, pag-usapan ninyo yan. Kasi lahat na dadaan naman sa maayos na usapan. Okay? And if ever, kasi pwedeng pag-usapan, are you still happy with our relationship? What do you think? Ano dapat natin gawin? If you feel like na kailangan i-work out, pwedeng malaman mo mismo dun sa kapartner mo na sige, i-work out natin, let's do yung mga bagay na ginagawa natin noon when we're dating, and ilagyan natin ng pagbabago yung activities natin ngayon, i-work out natin ang relationship, i-work out natin para sa mga bata, let's say, do some fun activities together. So, or mapapag-usapan ninyo na parang hindi na talaga okay kasi I don't love you anymore, I don't feel like it would work out, and kung naman yung mga nangyari in the past, mga feelings ko parang wala na talaga, and let's say may katiting pa pero mas nangingibabaw na yung trust issues, mas nangingibabaw na yung parang hindi ko na kayang ibalik yung tiwala, ganun. So it's better for you to disconnect and end the relationship. Actually hindi talaga ako pro sa divorce before. That was way back, teenage years, college days, kabataan ko, kasi I'm also a child, so I don't want my parents na magkakaroon ng issues. But then as I grew older, na-realize ko na parang life is short. 'Di ba? Minsan masyado tayong kinain ng relihiyon, ng tradisyon, no? And then I grew up in a family wherein medyo conservative, no? And traditional, and masyadong strict, sabihin na natin ganun. And yung mga relatives ko, they are in a good family. They are, they do have their own names. May mga pangalan sila na parang karespe-respeto sa mata ng iba. Tapos ako, I shouldn't, make something na makakasira sa pangalan namin. Hindi ko dapat gawin yon, or ayokong gawin yon. No? Ito nga lang itong pagtatarot, itong occult science, doing astrology, palm reading, hindi namin yan nakagawian. Hindi ako katulad nung nasabi nila na lumaki sa pamilya ng mga hula, hindi. This is my mission. God gave me this. Dito ako inilagay. Anong gagawain ko? Hindi lang dahil kasi may kita sa YouTube. Honestly, hindi yun ang dahilan. Talagang bago ako mapunta dito, meron din ako mga experiences talaga spiritually. And
some of those experiences is inopen talaga ang aking third eye, and ako ay to the point na sinapian ako, etc. Long story. So anyway, inilagay ako dito to do my mission, to do my purpose. Ngayon, in a way, parang naging sabihin na nating, kumbaga sa pamilya ko, ang mata nun, ang pangit, rebelde, etc. Pero, nung tinignan ko yung life nila, unti-unti din yung mga hindi, sa mata ng tao, kala mo ganda ng relationship, and then, at the end of the day, hindi pala okay. So, tendency, yung dati ang ganda ng tingin ko sa pamilya, yun, nagkakaroon din pala ng mga separation, divorce, yun, nangyayari din sa kanila yon. And, because life is life. Hindi mo pwedeng ipilit na maging perfect yan. Life is imperfect, but beautiful. And, ngayon, kailangan isipin mo rin sa sarili mo, ano yung makakapagpaganda sa buhay mo, ano makakapagpasaya sa buhay mo. So, nagkaroon ako ng ganun. Mga tsuhen, nagkaroon sila ng separation. Ang yaman. Ang daming mga bahay. Pero, separated. Pero, they are happy. Kasi after the separation, nandun pa rin naman, nakakadalaw sabihin na natin si tito, nakakadalaw din naman kay tita to check the kids. And they are both happy. Hindi nga lang in a relationship, hindi nga lang in another relationship, but still I can see their happiness in a way na pwedeng at peace ang lahat. Diba? Kasi hindi na magulo yung pinaka-house. So, applicable din yun dito sa reading mo, na parang think about the future in a good way. No, hindi in a bad way. Kasi maaaring yung iba sa inyo, tinitignan mo yung future na ang tingin mo masama. Yung mga pangit, nakakalabasan. Of course, there's challenges and medyo mga mahihirap na situation na parang feeling mo hindi mo kaya, but then makakaya mo yan. I believe in you. You're a Virgo, so I know meron kang kaugalian na pagiging perfectionist, yung gusto mo yung life mo is perfect, but to tell you what, hindi talaga. It's your life. So anyway, yun yung pinapakita sa akin pagdating sa July mo, about reflection, about what you should do in your life, and ano yung mga dapat mong alisan. So thank you for watching. I love you all, and bye-bye.